Sound check. Yan. Andito ako. Yan sa likod. Pakita nga kayo. Yun o. Delvin, di kita. Nuulang kita. Okay, ayan. Dito kami uli. Dito kami sa shop ngayon. Session sa shop. So, may bago tayong client all the way from... Taga saan ka, sir? La Union po. Saan sa La Union? Bangal. Malapit ba yun sa ano? Orbis Tondo? Ayan. Yung, di ba din yung surfing site? Ay, San Juan ba yun? Di ba? Pero may Orbis Tondo ba doon? Saan may Orbis Tondo? Hindi ko alam. Player yun. Di ba Binya? Ano yun? Hindi ba Pangasinan yata yung sinasabi ko? Ayun. So, ilang taon ka na pala, boss? 22 po. 22. So, si sir ngayon ay naka-upgraded top head dreadlocks. Ilang years nang hindi siya nare-repair? Isang taon na din po. Mahigit. Since kailan ka nagpa-dread? Since kailan mo pa siya nakakabit sa'yo? 2 years mahigit na din po. 2 years Naka-dreads. mahigit. Okay, so 2 years tapos isang beses pa lang siya nare-repair, no? So, meron siyang upgraded top head dreadlocks tapos, sige yung ka boss, pakita natin. Ayan na yung status ng dreadlocks niya ngayon. So, i-repair natin siya. Good thing kasi nagpagupit na si sir. Hindi na kami mag-haircut pa. So, repair lang talaga gagawin namin dito. So, ang status ng buhok ni sir, nag-tin na yung mga roots niya, nagnipisan na. So, hindi na consistent yung size ng strand niya. Ayan, kita sa video. Pero mas mamaya papaikutan natin para makita niyo. So, yung 53 pieces tama, no? 56 pieces. 56 pieces. Okay. Nakapansin namin hindi akma yung yung sectioning kasi nagnipisan yung roots pero yung strand makapal. So, yan, nagkamali or yung process ng ng pagkaka-dreads hindi niya hinabol kung ano yung sectioning. So, para maging consistent sana yung size, no? So, ang gagawin natin dito, baka mag-combine kami ng dalawang strand para mahabol lang yung consistency ng ng size niya. Kasi pag hindi natin hinabol yung size, ang mangyayari dito, lalo pang magtitin yung roots. Ninipis pa yung roots tapos possible baka maputol din siya. Tapos magkakos ng stress yan sa anit mo. Habang numinipis kasi siya, bumibigat yung tension kasi mabigat yung dulo ng strand niya medyo makapal. Tapos pansin namin tama, natural hair to nung ginawa, no? Ayun, natural hair pala siya. So napansin namin merong naka-binded siya ng ng buhok kaya medyo nag-iba yung size. Mamaya try namin himayin yung isa para mapakita sa sir kung yung sinasabi namin sa yung nailagay, yung bininding na buhok. Tapos tingnan natin kung ano magiging resulta. Pero sa ngayon, doon kami muna magfo-focus sa repair since yun yung concern ni sir, ma-repair yung strand niya. Okay. So, yun muna. Balikan namin kayo. Thank you. Okay, so ito yung sinasabi ko na kay sir na binded yung kanyang extension. So, ito yung tinanggal ko, yung nakayapos sa extension niya. Kaya hindi siya consistent yung size niya. Dapat ganito size ng strand niya talaga, ganito. Micro dapat. So, hinabol ng hinabol tuwing nire-repair, every time nire-repair para mahabol lang yung pagka-thin ng roots. Ayan, pakita mo yung thin ng roots. Ito, yung pagka-thin ng roots para mahabol lang, pakita mo yung strand. Yan. Para mahabol niya lang. So, 1 year na ba hindi ito na-repair? May 1 year na. So, 1 year nang hindi nare-repair, ito na yung humaba sa kanya, ganito nakahaba. So, yung pangalawang artist, binind niya lang ng binind, ganyan, para mahabol niya yung size ng dating dreadlock. So, ang mangyayari niyan, kung ito yung roots, so kung titingnan mo siya talaga na pag nakakabit pag nahabol mo yung roots, ganyan siya, magmumukha siyang hindi manipis. Pero, pag lumipas panahon, haba siya ng hahaba, makikita mo talaga inconsistency ng ng strand, kaya numinipis. So, ayun yung sinasabi namin, dapat kung anong section mo, ganun din dapat yung size ng dreadlocks na gagawin mo para pag habang tumutubo siya, hindi magkaka-cause ng thinning ng roots. So ito yung kinalas ko kanina, Inandreads ko siya para pakita ko kay sir yung binded na part. Ito, mga binding to, ito, yung mga nakalabas na yan.
Tapos, ito yung buhok ni sir. Yan. Ito. Binding na to all the way. Yan. Yun lang. Yung buhok natin. Okay, so eto na yung result ng aming repair session. So, gilid natin, pakita natin gilid, side view. Eto yan. Nagupitan na rin siya. Tapos dito kabila. Okay. Dali. Ayan yan, ayan. Ayan. Dati naman na siya nagupitan. Ayan. Yuko ka, boss. Pakita natin yung top. Ayan. Sige, pagpagin mo ng konti. Wag. Ayan, okay na. So, treatment namin siya. Tapos ito na, na-repair na rin. Tapos yung mga nag-tin na roots, kikita niyo naman, consistent na. Pinantay namin ng pinantay. Pero hindi lahat hindi lahat pinantay namin kasi ang ginawa kasi namin, nag-combine kami ng dalawang strand para ma-meet lang yung yung size, lalo dito sa likod. Siguro na pagdikit na, tatlo. So from 56, naging 53 strand na lang siya. So ito na yung naging result. Harap, tingin ka doon, boss. Ayan. So ayan na yan, boss. Ayan na yung resulta. Tapos nag-threading kami ng strand para mas maging matibay, para hindi ganun agad kumalas-kalas yung extensions, natural pala to, natural dress siya. Para hindi agad magkalas-kalas o maghimol-mol. Tapos, yung buong strand, treatment namin. So, ito yung treatment namin. Ayan. Nag-treatment kami para mas maging, para mas secure yung lock ng dreadlocks niya. Ano yun? Solid. Solid. Sumagot. Ayan, mukha naman na masaya si Sir. So, ayan, salamat sa panonood. Pag gusto nyong mag-avail ng service namin, message lang po kayo sa Dready Culture. Located kami sa Santa Rosa, Laguna.